At ito na, Dark and Light Side of Life 203. This is episode 203. Tignan natin sa dark side kung ano ba yung mga factors in addition sa nasabi na sa nakaraang 4 na videos bago po ito. Panoorin nyo lahat ng videos. Please do follow, like, and share. Repost nyo na rin po, lalong-lalo na sa mga taong kailangan makita ang video na ito para hindi naman po sila magsisisi at magkakaroon naman po sila ng precautionary measures dahil yung reading po ngayon is mangyayari starting today hanggang 13. So, kukuha tayo dito ng 3. Okay? Una, that's the Page of Swords, mensahe. Pangalawa, Temperance. And pangatlo, the King of Wands. Ito yung problema. Yung mga messages siguro, or sabihin na natin mga balita na hatid sa inyo, posible na yung balita na ito, no? Yung pagbabalanse. Kasi kapag ito yung tungkol sa pera, ibig sabihin, may paparating na balita patungkol sa pagbalanse sa pera ng lalaki or pera ng head of the family or pera ng breadwinner. So, posible na may mga pera na hindi alam ng may-ari na ginamit. 'Di ba? At ito'y mabubuking. So, kung halimbawa nasa negosyo at ginamit ng hindi authorized person yung pondo, mabubuking ito. Ito yung magiging problema ngayon. Diba? Malaking problema ito kasi kung empleyado ka, probably kapag na-prove ito, kasi mapoprove talaga, lumabas yung Page of Swords eh. Kapag na-prove ito at na-balance, so this is a accounting, no? Liquidation. Kapag na-liquidate, tegi. Termination, mawalan ka ng trabaho, or pag-aawayan ng buong pamilya, kung business, kung ano yan, kung business, family business, and then, tignan natin dito. Kuha tayo dito ng light side. The King of Swords. Second, the Four of Swords. And last, the Seven of Cups. Ngayon, ito hindi maganda, 'di ba? Kasi yung light side, ibig sabihin dapat sana tinanggap mo, no? Tinanggap mo sa kanya talaga yung pera. Lumabas siya dito. So, sa kanya yung pera, ibig sabihin yung taong ito, yung may-ari ng pera is nagpahinga, nagbakasyon lang. At ini-enjoy ang buhay niya. Ngayon, kung ito na may patungkol doon sa kumuha ng pera or gumamit ng pera, ganito din yung dahilan. Nag-relax lang din siya, ini-enjoy lang din niya yung vacation. Pero ang masama kasi dito, hindi sa kanya. So, marami siguro sa inyo, kasi ito, nasisense ko dito, it might be na collection sa business ang ginamit, or pondo ng pamilya, o yung ipinagkatiwala sa'yo. Nagamit mo, naubos mo, tapos, ito yung dahilan kung bakit ka na magpapahinga. Posible, isa sa pinakamalaking nakikita ko dito, kung ito'y tungkol sa mga issue related sa PIDEA, kung meron ka sa circle na ganyan, at may kilala ka na user, pusher, ganun, ito yun. That will lead you to tegi. Dahil, ibig sabihin, hindi mo na-remit. Yun dapat mong i-remit doon. So, this might be a transaction na nag-successful yung transaction pero hindi nyo ibinigay sa taong talagang nagmamay-ari. Kung ito din ay tungkol sa isang
negotiation, posible sinulot nyo. At malalaman pa rin ng totoo at ng tao talagang naghihirap. So, ibig sabihin, yung issue ngayon is magkakabukingan. So, pwede kayo magkakabukingan within the family, magkaibigan, magkasosyo sa negosyo. Meron pang isa, mga stocks. Diba? It's stocks of groceries and stocks of other stocks pa na pwedeng magamit last New Year and Christmas na hindi nyo na liquidate, ay hindi pa na-remit, and then ngayon ililiquidate, ibabalance. So, mabubuking kayo. Kahit anong gawin nyo, mabubuking kayo ng mga may-ari, na original na may-ari ng mga gamit or original na owner talaga. So, there might be a lot of scams from today up until the 13th. And ang daming mabubuwis na buhay dahil lang sa mga illegal transactions or dahil sa mga ganito nga sinasabi ko kanina pa, ito bumabalik talaga yung ginamit mo yung hindi sa'yo, yung mapaparusahan ka. Halimbawa, may pondo sa kooperatiba, pondo sa paluwagan, pondo sa ano pa bang merong pondo. Basta may mga ganun, yung parang nakikita ko isang funds ng isang grupo, isang pamilya, tapos ginamit ng isa, magiging away ng lahat at maglilid ng sobrang galit hanggang mategi yun. So there might be some salvage that will happen. There might be probably a hit and run that will happen. So, and I am saying everyone, this is a general reading that will happen from today up until the 13th of this month. Okay? So, kung gusto niyo magpabook na full private reading kasi iba pa din yung sarili ninyong reading, message lang po kayo, comment po kayo. Nasa video ko po yung mga links ng account ko. And then kung gusto niyo magpatanggal ng kamalasan, yung comeback ritual, yung love ritual, yung money ritual, at saka yung mga protection ritual, message lang po kayo. At doon po sa may mga dati ng barang kulam, sumpa at gayuma, yun, ipatanggal nyo. And then after matanggal, magpalagay kayo ng protection ritual para hindi na kayo balikan ng mga taong nagbarang sa inyo. Okay? So doon naman sa mga taong nagpautang, no? Ito yung kinakatakutan ninyo na hindi na sila magbabayad. At yun. Ito na yun eh. Lumabas na eh, 'di ba? Yung mga pinautang. So, walang return of investment. And let's proceed with real talk. Good afternoon po sa inyo lahat.